Dalawang matanda sa Lawag, Ilocos Norte at Pangasinan ang nasawi dahil sa heat stroke. 8 atleta naman nasasabak sa Cotabato Regional Athletic Association meet ang nag-collapse sa Quintapawan, North Cotabato. Ang itinuturong dahilan ang matinding init na nagresulta sa heat stroke. Paano nga ba nagkakaroon ng heat stroke? Ano ang dahilan at paano maiiwasan? Oo naman, syempre. Ngayon, paiba-iba talaga yung panahon. Para nung isang araw, mainit dito sa Maynila. Pero kahapon, may ilang bahagi na nakaranas ng mga pag-ulan. No? Sabi ko nga summer ba o tag-ulan? Oo nga At para bigyan linaw ang panahon na ating nararanasan, mga kausap natin, Administrator ng Pag-asa, na si Dr. Nathaniel Servando. Good morning po, Dr. Servando. Good morning, Miss Maris and Miss Susan. Siya ang nakakaalam bakit ganyan ang ating panahon. Hindi natin maintindihan kung summer na o lamig pa ba? Tag-ulan pa ba? Bakit ba ganito yung ating panahon ngayon, Dr. Servando? Parang napaka, ang tawag dito, erratic. Paiba-iba. Paiba-iba, oo. Naranasan natin na medyo malamig yung ating umaga simula linggo, no? Kahapon. Hanggang this week dahil umiiral pa rin ang tinatawag nating amihan. No? Nakaranas tayo ng pag-iinit last week. But tinasahan natin na magkaroon ulit ng bugso. O siguro ito ng pinakahuling bugso ng amihan dahil ang tag-init or maalinsangan na panahon ay halos nandyan na, no? Malapit na. So pag natapos na po yung Doc, yung amihan, talagang tuloy-tuloy na tayo niyan, na mainit na. Inasahan po natin na in fact towards this weekend, no? Yung weekend nitong linggong ito, and hanggang sa mid of March ay talagang mag-umpisa na yung pag-ihip ng hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko na ito ang maghudyat ng malinsangan at mainit na panahon. So, mid of March. Yung init po ba na mararamdaman natin ngayon, yung talagang matinding init o ano po ba? Talagang ganun. Ay usual naman na ang panahon ng ang buwan ng March, Abril hanggang sa kalahati ng buwan ng Mayo ay talagang ito yung tinatawag nating dry months, no? Mainit ang panahon at kadalasan sinasabayan ng mataas na yung relative humidity. At ito yung pakiramdam natin na malinsangan, no? Hindi komportable dahil mainit. Ito Susan, paano ba nagsisimula ang heat stroke? Para riyan, makakasama naman natin si Dr. Benny Atienza ng Philippine Medical Association upang himayin kung ano nga ba ang sanhi nito. At Doc, good morning. Good morning ulit. Welcome back sa show. Ayan. Sino-sino ba, Doc, ang karaniwang tinatamaan ng heat stroke? Ito ba may pinipili? Bata? Matanda? Sino? Actually, wala namang tinatamaan. Basta ang anuhin natin, simpleng ng heat stroke. Di ba, isang bagay, pag sinabi natin, pag nainitan, lumalaki. Ganun na ating mga ugat sa katawan. Pag mainit, lumalaki yan, lumuluwang, kaya mas kailangan na natin mas maraming tubig. Ibig sabihin yan, pag tayo pinapawisan na matindi at saka naglulus tayo ng sodium at potassium electrolytes, kailangan natin sa katawan yan. Kaya kailangan natin pag yung circulation dapat mas maraming tubig ang pupunta sa ating katawan. Kaya ang mismo sanhi ng heat stroke ay dehydration. Kaya kung dapat sa mga atleta natin ngayon na tag-araw at saka mga tao, dapat umiinom tayo ng maraming tubig. Maraming fluid. Kasi yung iba hindi ayaw magtubig naman. Oo. Gusto mga soft drink. Kasi lalo kung atleta, dapat na mas kailangan nila yung mas maraming tubig. At saka dapat yung oras ng ang oras nung tayo sa araw. Naka-expose tayo sa araw. Doc, may sinasabi na kapag naman daw na sobrahan ka ng tubig, pwede naman daw lumabnaw yung dugo mo? Hindi naman. Ang naman nun, masosobrahan ka. Ang ibig sabihin kasi, lahat ng bagay dapat nasa tama. Parang yung nagtatae, kung ano yung kulang, ay naibibigay mo. Pero kapag ba ganitong halimbawa tag-init na, yung sinasabing 8 glasses of water pa rin, o dapat mas madagdagan. Hanggang 12, ganyan. Oo, tsaka ang kailangan natin kasi, healthy tayo. Ibig sabihin, kung sasama ka sa isang competition, mga atleta, dapat na-check ng doktor at kasi baka mamaya may iba siyang problema. Kaya mahirap magsabi na isang na heat stroke kasi marami pang factors na dapat tayong maintindihan sa mga sa kalagayan isang tao, lalo yung matatanda natin, baka mayroon talaga siya sakit sa puso, may problema sa kanyang pangangatawan,
kailangan ma-check ng mga doktor bago siya pumunta sa lugar na mainit. Dok, yung may mga sakit sa puso, sila ho mas prone sa heat stroke? Eh, lahat naman ng precipitating factor yan eh. Kasi sabi ko nga kanina, kailangan natin ng yung mga electrolytes natin. Kasi pag bumaba ang potassium natin, maapekto natin puso. Kaya dapat na-examine ang dugo. Yung mga examinasyon na kailangan yun. Dok Servando, sir. Dok, kailan natin masasabing officially mag-start ang summer? Ang yun nga, kung hindi umpisa later this week at hanggang sa yung pero sigurado kami na by mid of this month, no, March. Mid of At talagang mag-umpisa na ang tag-init. Nako, talagang naabangan nyo na marami nating mga kakape. Dahil syempre gustong-gusto na nilang gumimik. Oo, diba, maliban ngayong doon summer. sa amihan, Dok, yung tinatawag na climate change, yun ba isa din sa mga factor kung bakit ganito ho yung panahon natin na hindi maintindihan? Isa na siguro sa mga dahilan, lalong-lalo na sa mga nakaraang buwan, ang Mindanao na bihira lamang binabagyo ay nakaranas ng malakas na bagyo. So far this week, this year, hindi naman natin wala tayong nakikita na kung magkaroon ng El Nino or La Nina. So nakikita natin na pangkaraniwan na talagang ang init, no, itong sa buwan ng March at April. Ang normal na init ay 34 degrees centigrade dito sa Quezon City, but in some areas like Cagayan Valley mas mataas. So yun ang nakikita namin. Okay, totally, nagbibigay tayo ng advice doon sa mga kababayan natin. Si Dr. Servando nagpipredict kailan yung summer. Ito, tingnan natin kung ready na nga ba tayo sa tag-init. Ano naman kaya yung mga ginagamit ng ating mga kababayan na panangga sa init. Marisa, Alamin natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael, good morning.